Inay Miggy Vlog! Hello, 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 hello mga nakshis! At dahil mahaba-haba yung oras na may stay ko dito sa bahay kasi work from home naman ako bukas. At hindi din kasi talaga ako sanay na nakaupo na lang. Parang gusto ko lagi akong may ginagawa dito sa bahay. Yung lagi bang may mga kinukutingting, ganon. Sa mga punto na yan, kakatapos lang namin kumain ng tanghalian ng mga bata. At habang nagliligpit sila, ako naman hinarap ko na itong area ng TV namin. Kasi as you can see, yung pinakapatungan ng keyboard tsaka ng mouse, hindi ko pa siya na-transition sa Team Puti at Team Kahoy. So, yung pinakaibabaw niya, nalagyan ko na ng color white na yung whiteboard sticker na sumobra nun sa nilagay ko sa ref namin. And so far, satisfied ako dun sa pagkakalagay ko dun sa pinakaibabaw na surface niya. Kasi ang kinis-kinis nung sticker. So, pag nanonood kami, smooth lang yung takbo nung mouse. Eto, isa na naman to sa aking wallpaper serye. So, para makasunod na rin yung patungan ng TV namin, kasi kung nakikita nyo, color gray pa yung iba dyan. Yung ibabaw lang talaga, tsaka yung isang pinto, yung nalagyan ko ng color white kasi sumobrang sticker nga lang yun. So, ngayon, naisipan ko siyang lagyan ng lining na wood sticker. So, yun naman yung sumobra ko na sticker dun sa kwarto ko. So, ang gagawin ko dito, lalagyan ko lang siya ng accent na may wood. Hindi yung pinakabuong patungan, nilalagyan ko ng wood design. So, ang magiging outcome niya is combination ng white tsaka ng wood design na sticker. So, dyan, nilalagyan ko na ng color white na sticker yung pinakamalaking pinto. Tatanggal na nga lang yung pinto na yan kasi nasira na yung pinaka-hook niya. Pero okay pa rin naman, nagiging cover pa rin naman siya ng mga gamit-gamit din sa ilalim para hindi masyadong makitang magulo. Buti na lang sa tinagal-tagal ko nang nagkakabit ng sticker, nasanay na ako. Nung una gumagamit pa ako ng metro para makuha ko yung sukat ng paglalagyan ko ng surface. Pero ngayon, kasi ang ginagawa ko na lang is yung linya sa likod ng sticker paper, yun na yung sinusundan ko para straight. Medyo matrabaho nga lang ngayon tong paglalagay ng sticker paper sa patungan ng TV namin. Kasi more on gupit-gupit siya, kaya mas kumain siya ng mas mahabang oras kesa dun sa usual na pagkakabit ko ng wall sticker sa dingding namin. Kasi sa dingding, basta na-straighten up mo na siya, dire-diretso na lang yung paghagod. Dito, gugupit-gupitin mo pa siya based dun sa sukat nung paglalagyan mo na surface. Dahil parang accent lang siya dun sa pinakapatungan namin, medyo matrabaho, ang daming cut. Pero na-excite na ako niyan, makita yung pinaka-outcome niya. Kasi pinifigure out ko pa lang sa isip ko yung pinaka-itsura niya. So, sinubukan ko lang na gawin kung maganda nga ba yung kalalabasan. At syempre, habang nagugupit, nanonood na rin ako ng TV. Yung palabas sa TV, mga rewind nung mga natapos na palabas sa channel ko dati. So, ang sinusundan namin talaga dyan ni Ashley, kapag naabutan namin yan pag umuwi kami, siya galing sa school, ako galing sa trabaho, yung Dirty Linen. Pero sa mga oras na yan, ang palabas na yan is yung Darna. Yung kahit na si Joshua Garcia yung leading man dyan sa palabas na yan, hindi talaga ako nahook panoorin yung Darna. Ewan ko ba, parang walang appeal sa akin sa pagganap ng Darna si Jane De Leon. Kaya hindi din ako napapahinto dun sa ginagawa ko kahit na Darna yung palabas. Ang pinaka nagustuhan ko talaga na gumanap ng Darna, I remember that was my younger age pa nun. Yung kay Anjanette Abayari.
Tama ba? Anjanette Agbayari? Basta siya. Kasi ang sexy-sexy niya doon. Talagang ang ganda ng kulay niya, bagay sa kanya, morena, Pilipinang-Pilipina yung dati. Yung ngayon kasi talagang ginawa na nilang modern si Darna. I don't know if it's about the actress or dun sa pagbabago nila ng story ng Darna kaya hindi din talaga ako na-hook sa palabas na yan. Anyways, balik tayo dito sa ginagawa ko. Medyo nag-e-enjoy naman ako dito sa ginagawa ko kasi dire-diretso na yung pagugupit ko. Actually, pinagdugtong-dugtong ko lang yan. Yung mga sobrang retaso or yung mga naggamit ko na before, na ginupit ko lang, sobra-sobra sa mga edges nung mga nilagay ko dun sa itaas. Yun yung ginamit ko na panglagay dyan sa mga edges na dyan, kesa naman gumupit ako ng mas malalaki. So, mas nasasayangan ako kung mahaba yung gugupitin ko, tapos tsaka ako puputulin. So, ang ginawa ko, yung mga rita-ritaso, yun yung pinagdugtong-dugtong ko para makover ko yung mga edges niyang patungan ng TV namin. Story time, dun nga pala sa sinakyan kong carousel kanina, merong matandang nag-preach. Galit siya sa may mga tattoo. May tattoo ako. Yung tattoo ko, combination ng name ng mga anak ko. Kasi gusto ko kahit saan man ako magpunta, nasa katawan ko sila. And then, yung isa kong tattoo, Sun and Moon Mandala. Courage for a new beginning, yung meaning ng tattoo ko na yun. Kasi para sa akin, nagkaroon ako ng lakas ng loob harapin yung bawat araw because of my kids. Kaya I don't know if I'll get offended dun sa sinabi ng matanda. Kayo ba? Anong mafe-feel nyo? Kung may taong magsabi sa inyo na hindi kinalulugdan ng Diyos yung mga taong may tattoo. Even though we have our own reasons kung bakit natin pinalagay yung mga tattoo natin. Actually, meron pa nga akong Faith Mandala din na tattoo eh. Kasi kumakapit ako sa pananampalataya ko kay Lord. Makakaraos kami day by day. Tapos yung isa ko pang tattoo, Psalm 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya nalungkot talaga ako dun sa sinabi ng matanda na nag-preach sa bus na sinakyan ko kanina. Gusto ko talagang sumabat. Kaso, syempre, pinalaki ko ng lola ko na kahit anong mangyari, kahit nasasaktan ka na, wag kang sasagot sa mga nakakatanda. Kaya kahit matanda na din ako, dala-dala ko pa rin yun hanggang ngayon. Kasi, yun yung bili ng lola ko. Inisip ko na lang, baka pag sinagot ko to, nakikita ako ng lola ko, malungkot yung lola ko, sabihin hindi ko siya sinusunod. Kaya hinayaan ko na lang mag-preach yung matanda dun. Kahit na gustong gusto ko na talaga siyang barahin at ipaliwanag sa kanya yung mga meaning ng tattoo ko. Natawa na lang din talaga ako. Kanya-kanya talaga tayo ng paniniwala. Sabi pa niya, yung mga taong may tattoo ay marurumi sa paningin ng Diyos. Ang sakit. Kasi yung faith ko kay God sobrang taas. Pero hindi ko hahayaang sirain yun ng isang taong hindi ko naman siya kilala. Baka meron lang siyang pinagdadaanan or may encounter siya sa taong may tattoo. Kaya galit siya sa taong may tattoo. Anyway, sa mga punto na yan, patapos na rin ako. Tsaka na-satisfy na ako dun sa kinalabasan ng kinabit kong sticker. At ayan, nililinis-linis ko na lang yung paligid. Yung pinaka-side na lang yung nilagyan ko. At niligpit ko na lahat ng mga pinagamitan ko. At eto na, makikita nyo na yung outcome ng paglagay ko ng sticker. Nakakatuwa, isa na naman yung na-accomplish ko for today's video. Sana nagustuhan nyo. Subaybayan nyo uli ako sa susunod na wallpaper serye ng buhay ko. Wow! Nice!
Inay Miggy Vlog, paalam!